office ni Senator Bongo. Maraming salamat sa tulong na pinarating nyo sa mga kabarangay. Sana yung ibibigay ni Senator sa inyong tulong ay magamit nyo sa pagpaayos na makatulong sana sa inyo. Yun lang naman ang gusto ko. Wala nang iba. Salamat, Senator Bongo. Sa inyo. Kasama ko rin po ang isang congressman ng One Tahanan Party List. Palakpakan ko na rin ito. Kami po, dito po kami ngayon para sabihin pasalamat po sa inyo na binigyan niyo po ko ng pagkakataon, pangalawang pagkakataon ulit si Senator Bongo para mag-sindi po sa inyo. Palakpakan po natin ang sarili natin, Senator Bongo, ang malasakit at bayaning party list. Pasalamat po sa inyo. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon ulit para mag-sindi po. Mag-sindi po sa inyo at magbigay po ng tulong. Lalo na yung malasakit at bayaning party list ay represent po niya yung solo parent at first sister. Hindi ko naman itagal, hintay po natin mamaya si Senator Bongo para makita niyo po siya personal. Alam niyo, ako galing pa po ako ng Mindanao. Sa Buanga City po ako. Pinakadulo na ata lang kasi from Island. Pero alam niyo, kahit may sulok from Apari, Suholo, kahit saan man lugar, pinupuntahan po namin, pinupuntahan po ng team ni Senator Bongo. Palakpakan po namin yung mga team ni Senator Bongo team. Pinupuntahan po talaga namin kahit wala po si Senator Bongo. Kasi ang gusto niya po, maramdaman po ang tulong niya na ganyan po talaga siya. Mr. Malasakit, hindi lang po dito sa Manila, hanggang po sa buong Pilipinas. So, palakpakan po namin si Senator Bongo at maraming salamat po sa 580,100 votes na binigay niyo po sa Malasakit at Bayanihan Party. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga! Magandang umaga rin Kap Marlon, sa mga barangay officials natin, especially sa barangay 218. And thank you sa barangay 214 for allowing us to celebrate. Alam niyo po, pag sa kuna, kita mo talaga yung tunay ng pagka-Pilipino, no? Nagtutulungan. Pero ako po, gusto ko lang i-emphasize natin kasi sa panahon ngayon, tapos ng eleksyon. So makikita mo na yan kung sino yung totoong gustong tumulong para sa bayan. Gusto ko lang po sana ipakita sa inyo na si Senator Bongo hindi pa natatapos ang transition period. Right after, dumiretso na po para tumulong. Sa panahon po kasi din, maraming pa-epal na politiko. Pero makikita niyo po si Senator Bongo, totoo siya sa passion niya na magservisyo para sa inyo. So sana po, welcome po natin mamaya siya ng mainit na mainit. Alam ko po, ang pinagdadaanan nyo ngayon napakahirap. Kami rin po kasi nakaranas ang sinugan natin. Sana po, pagtibayan niyo po ang loob nyo at sana alam po ninyo na meron totoong gustong tumulong sa inyo at nandito sa inyo. Ako po pala si Atty. Nato Lucado sa One Tahanan Party List. Lumaki po ako dito sa Manila ng college, taga Barangay 746 lang po ako. Opo. Tapos, medyo matagal po ako sa Manila, pero bumalik po ako ng Mindanao. At ngayon po, luckily, God-willing, nanalo po tayo sa One Tahanan Party List. Nandito po kami para ipabot sa inyo na hindi po lahat ng party list ay pakialis. May mga party list po na totoong gustong tumulong po at gustong bumaba kung saan may problema, katulad ng aming minamahal na senador na Senator Bongo. So sana po, umpisa ito ng magandang partnership natin. Nakita nyo rin po, ang Malasakit at Bayanihan. Yung second Dominic ay hindi nanalo, dumiretso agad dito para magservisyo sa inyo.
Kami po sa Matahanan, open po ang pintuan namin para makinig sa inyo at magbigay kami ng tulong. Nakuha po yung number ni Kap Marlon. Makikipag-coordinate po kami kung paano pang may tulong ng Matahanan Party List sa inyo po. Sana po, magdasal po tayo. Parang 128 pero yung itong 104. Parang sa 128 ata din na sumunod. barangay doon to. Gusto mag-service yung mga kabalan. Binanggit kanina. Ako po rin sa Ferdinand Codogalo, ang inyong Matahanan Party List representative. Magandang umaga po sa kanila. Ayan. Si Attorney Nat Codogalo ay at the same time, if I'm not mistaken, broadcaster din ito, tama ba? Ng Brigada News FM. Ayan. So, sila po yung kumbaga nagpapatakbo ng Brigada News FM all over the Philippines. So, kasama niya si Sir Elmer Catulfos, ang pinaka-owner ng radio station. So, ganun po sila. Ito yung mga taong masasabi kong totoo sa paglilingkod. Hindi yung tama yung word na sinabi nila nila, party alis. Yung iba kasi party list ng party list eh. Pag nanalo na, wala na. Thank you. Ganun lang. Nagkakalimutan. O, di ba? Ako, sa totoo lang, kahit saan ako magpunta, proud ako na nanalo ang senador ko, nanalo sa Senator Bongo, hindi dahil sa awa, whatever, dahil alam ko na tatrabaho. Yung totoong nagtatrabaho. Ayaw magpalamig sa Senado. Gusto na sa labas. Imagine nyo ako, nung ako po kasi ay Malacanang press school. Malakas ang loob ko. Ako po ay halos tumira ng palasyo ng Malacanang for 17 years. Ang binabantayan mong presidente dati, mula kay Era hanggang kay Rodrigo Duterte. At kahit saan ako magpunta, except the president, the current president today, kahit saan ako magpunta, isang presidente lang ang lagi kong pinagmamalaki anywhere I go. Lumilingon sa pangalang Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan naman natin dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa diehard Duterte supporter ako. Nakita ko po ang totoong Duterte. Hindi plastic. Pag minura ka totoo, yun na. Tama? Pero totoong tako. Minsan, sa binabantayan kong presidente, ayaw ko nang sabihin kung sino-sino pa sila. Kaya ko sinabing si Presidente Duterte lang inahangaan ko, anywhere I go, at pinagmamalaki ko. Bakit? Tignan nyo, hanggang ngayon, magpunta ko kayo ng Davao City. Hahanunin ko kayo. Tignan nyo ang bahay niya. Yun pa rin ang bahay niya kung siya ang mayor ng Davao City. Puntahan niyo ang kwarto niya. Yun pa rin ang kulambo niya. Yun pa rin ang musketero niya na butas-butas. Hanggang ngayon. Yung ibang presidente, gusto niyo malaman? May mga resort na. Palasyo na ang bahay. Si Duterte hindi ko maintindihan. Kaya niya naman. Pero bakit ayaw niya ng maraming buhay? Dahil gusto niya maglingkod sa taong bayan. Kaya di ba? Kaya galit na galit kapag may kurap. Ganun na lang siyang galit. O, ito tanong ha. Ito alam ito ng mga barangay captain. Alam ito ng mga magawads natin. Makinig kayo. Ito alam niyo rin ito. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, wala pa bago mag-pandemya. Ayan, bago mag-pandemic, virus. Alam niyo nangyari noon? Tinatanong ni Presidente Duterte that time, Malacanang press corps pa ako noon, sekretary ako ng press corps. Ang sabi ni Presidente that time, ipatawag ang lahat ng ahensya. Gusto kong malaman kung may pondo sila. Malapit na pumapasok na ang pandemya, kailangan natin ng pondo. Tinawag lahat. DSWD, PhilHealth, PCSO, NSA, DTI, TESDA, so on and so forth. Dole, nandun na. Sigurado ako, marami sa inyo dito, may mga pamilya
Baguio, kapag may sunog, anong dumadating na tulong sa inyo? Wala pa noon ha, wala pa yung narinig yung AX and so on and so forth. Ano na nakarating sa inyo? Banig. Kung may kasman, 1,500, 1,000. Tama? Baldi-balding na ilang pirasong sardinas. Tama? Nung dumating si Rodrigo Duterte, iba. Bakit? Tinawag lahat. Number 1, TSWD. Ganito binitong tao, Presidente. TSWD. Yes, sir. May punto ka ba? Wala? Meron po, sir. PCSO. May punto wala? Meron. Lahat puro meron salita. Pero sabi ni Duterte, mapot niyo pala. Lahat pinagmumura. Anong gagawin niyo sa pondo ninyo? Bakit itlog ba yan yung lima ninyo? Di ba pagkatapos ng taong ito, sabi ni Duterte Dapay, di ba pagkatapos ng taong ito, anong gagawin niyo sa perang yan? Ibabalik niyo na naman sa treasury. Tapos sasabihin niyo malaki ang utang ninyo. Ganun kagaling si Duterte Dapay. Kaya tingnan niyo, naglutangan lahat ang programa ng DSWD. May AX na. Alam niyo yung AX? Sino natanggap ng AX? Wala nakatanggap dito. Assistance to individuals in crisis situation. Yan yung AX, yung assistance, yung kas-assistance na binibigay ng DSWD. Mayroong transportation allowance, may medical allowance, may sustainable livelihood program. Ang daming programa ng DSWD. Hindi ninyo alam. O ito, sino high blood dito? Taas kamay. High blood? Sila. Wala? Sino diabetic? Taas kamay. Wala. O diba? Yan. Ang pinagtatakahan ko lang talaga sa mga may high blood at may diabetic, inaalagaan nila. Talaga. Joke lang.